Sa nakaraang video, habang naghihintay ang prinsipe na mag-Athor ang binili nitong 50,000 katao para gawin sundalo, naglibot muna silang magkapatid sa royal capital. Nabilhan niya pa nga ng isang dwarven dagger ito bilang regalo. Pagbalik ng Fahilia, gulat na gulat naman ang kanyang mga knight nang makita ang sobrang daming kasama nito. Ang plano niya raw ay ipatrain ito sa kanila para maging mga sundalo. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panunood, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, makikitang umalis ang bida kasama si Dia Reki. Nagreklamo naman itong nakakapagod daw ang mag-climbing. Bakit ba raw kailangang sa kabundukan manirahan ang mga mage? Sagot naman nitong, karamihan daw ng mga gumagawa ng workshop sa bundok ay ang mga matatandang mage. Ngayon daw, ang mga batang mage gaya niya ay mas gusto na sa syudad. Ngayon lang daw iyon nalaman ng prinsipe. Mas gusto rin daw ni Dia sa city kasi wala masyadong makain doon sa bundok. Nagulat naman ang prinsipe sa rason nito. Makikita naman ang mage na winelcome ang prinsipe. Matagal-tagal na din daw since nagkita sila. Ano raw ang pakay nito sa pagpunta doon? Sagot naman nitong nothing special daw, meron lamang itong gustong bilhin sa kanya. Pero ang item daw na tinutukoy niya ay medyo troublesome. At nang tanungin ano ang tinutukoy nito, sumagot siyang isang bato daw na nag-store ng mana, ang Magic Stone. Dagdag pa niya, gusto niya raw bumili ng maraming A-rank Purity Stones. Sabi naman ng mage na nasa jurisdiction na daw iyon ng Magic Tower. Bakit daw siya ang tinatanong niya? Alam naman daw ito ng prinsipe pero alam din naman nitong hindi siya bebentahan ng Magic Tower nun. Tinanong naman siya nito kung balak niya ba raw itong gamitin para sa digmaan. Sagot nitong, depende daw sa kung paano gagamitin, hindi raw naiiba ang mages sa wide arm na mga lethal weapon lalo na pagdating sa gera. Wag daw nito sanang ma-misunderstand pero gusto niya lang daw madepensahan ang kanilang teritoryo. Naiintindihan daw ng mage pero again, bakit daw sa kanya siya lumapit? Patawa naman itong sumagot na, wag na daw itong magpanggap na hindi niya alam. Siyempre daw, siya ang nilapitan niya dahil alam niyang maraming koneksyon ito. Siguradong kayang-kaya niya raw makakuha nun. Isa pa alam naman din daw nito ang specialty niya which is pera. Despite daw sa look nito, si Pian daw ay isang uptight na tao. Kaya na maalam niya kung paano i-handle ang business deal at magtago ng sikreto. Sumagot itong naiintindihan niya pero kakailanganin daw ng oras para makuha ito. Alam naman daw ito ng prinsipe. At dahil naresolba niya na ang problemang iyon at tila sobrang sipag niya lately, sa tingin niya, deserve niya daw ng break. Bigla namang napaluhod si Dia na ikinagulat ng prinsipe. Tinanong nito ano daw ang nangyari. Yun pala, hindi lang nito kinaya nang malaman magkano ang binayad nito kay Pian. Na-shock ito nang ma-witness ang business deal ng dalawa at nagulat nang manghingi pa ito ng extra dahil isisikreto daw ang request niya. Sagot naman ng prinsipe na hindi daw iyon problema. Marami daw itong kinikita, at dahil curious daw ito, sasabihin niya sa kanya magkano. Ang current asset daw nila ay nasa. Gusto niya din malaman, pero hindi na binanggit ang exact amount. Ang tanging alam lang natin, natameme si Dia Reki nang marinig magkano ang perang meron sila. Tawang-tawa naman ang prinsipe sa likod. Sa isip nitong, hindi pa kasama doon sa sinabi niya ang mga ari-arian ng reyna na ninakaw niya. Parang nanghina si Dia Reki sa narinig nito pero ay nalalayan naman siya ng prinsipe at sinabing bumalik na sila sa kastilyo. Balik sa Fahilia, tinipon ng prinsipe ang mga mage at sinabing meron siyang importanteng misyon para sa kanila. Napansin naman ng isa na blueprint ang ibinigay ng prinsipe, dapat daw ay may handa na nila ito bago magsimula ang digmaan. Humingi naman ito ng tawad at confidential daw iyon, so kailangan nilang kumpletuhin ito on their own. At nagulat naman ang mga mage dahil imposible daw iyon. Natawa naman ang prinsipe at sinabing ipapakita niya raw sa kanila ano ang feeling ng araw-araw mag-overtime kahit na holiday. Pero syempre, bibigyan niya pa rin naman daw sila ng malaking allowance. Sumunod na araw, naisipan naman ng bida na pumuntang muli sa Royal Capital. Napatanong naman si Asha na ano ba daw ang meron at bamiyahe pa sila papunta doon, sagot nitong, personal business lang daw. Sa isip naman ng bida na maaring na misunderstand ito ni Asha dahil masyado silang maraming ginagawa in preparation sa digmaan. Hinailan niya ito at sinabing tigilan na raw ang pagko-complain at sundan na lamang siya.
Napatanong naman si Asha kung saan sila pupunta. Nagulat naman ito nang makita na dinala pala siya ng prinsipe sa Royal Academy. Narinig daw kasi nitong nandoon ang nakababatang kapatid ni Asha. Hindi ba raw dapat munang makita ito ni Asha kahit once? Itong Royal Academy ay isang educational institution na nagtuturo sa mga anak ng nobles. Pero ang mga high-rankang families, hindi na pinapadala ang mga anak doon kasi pwede naman silang mag-homeschool at mag-hire ng private tutors. In short, ang lugar na iyon ay kung saan nag-aaral ang mga ordinaryong noble children. Magrereklamo pa sana si Asha pero sinabi ng bida na binigay pa nga sa kanya nito ang kanyang day off pero tumanggi itong bimisita doon dahil daw busy sila. Kung siya raw ang nakababatang kapatid nito, for sure, magtatampo siya kung hindi ito bibisitahin ng ate niya. Sabi naman ni Asha na hindi niya kayang magbakasyon sa panahon kung saan ang lahat ay sobrang busy na. Pero pinatigil naman ito ng prinsipe at sinabing mukha daw ba itong masamang boss na hindi man lang mabigyan ng break ang kanyang mga tao. Gumawa daw ito ng mga excuses para lang sa kanya at nakakuha pa nga ng pass. Kaya naman, tigilan na raw nito ang pagrereklamo. Napansin naman ng prinsipe ang mga mag-aaral doon. Naisip naman nitong wala siyang kaalam-alam tungkol sa batang kapatid ni Asha. Tinanong niya kung alam ba nito kung nasaan ang kapatid niya pero sagot nitong hindi raw alam exactly kung saan. Pero makikilala niya raw ito kapag nakita niya dahil marami ang nagsasabing magkamukhang magkamukha daw silang dalawa. Naspetan naman ito ng bida at napatanong kung yun ba ang hinahanap nila. Nagulat siya na kamukhang nga ni Asha ito. At dito nalaman nga nating Eri pala ang pangalan niya nang tawagin ito ni Asha. Nagtaka naman sila kung sino ang mga batang nasa harap nito. Tinanong siya ng batang babae kung napag-isipan na ba daw ni Eri ang proposal nito. Pero sagot ng bata na mukhang hindi raw posible ang hinihiling nito. Napaisip naman ang bida kung uso din ba raw doon ang bullying. Dapat ba raw tulungan nila siya pero pinigilan siya ni Asha at sinabing wag muna daw. Eventually, umalis din ang mga bata kaya nakahinga na si Eri. Lumapit na si Asha sa kanya at tinanong ano ang ginagawa nito. Nagulat naman ito nang makita ang ate niya at tinanong paano siya nakarating doon. Pero tinanong siya ni Asha kung sino ang mga batang iyon. Sabi daw niya sa mga liham na okay lang siya sa Royal Academy so ano daw ang nakita niya. Pero misunderstanden lang daw iyon, at tinawag itong si Lady Carret. Pinilit naman siya ni Asha na magsabi ng totoo ngunit ayaw niya raw sabihin kaya naman nagulat si Asha. First time raw nakita ng bida na ganun si Asha kaya naman namagitan ito para kausapin si Eri. Nagpakilala ang prinsipe at sinabing hello my friend. Siya raw ang nag-aalaga sa kapatid nito. Na-shock naman ito nang ma-recognize na siya ang third prince pero wag muna daw niyang isipin iyon. Ang gusto niya raw malaman ay kung ano ang nangyayari doon. Binubuli daw ba siya sa Royal Academy ng batang babae na iyon? Ngunit sumagot itong hindi daw. Nangako naman ang prinsipe na hindi sasabihin kay Asha at itatago ang sikreto nito kung sasabihin sa kanya. Kaya naman, finally ni-reveal niya na iyon daw ay si Heya Carret, ang bunsong anak na babae ng Marquis Carret. Tila pamilyar naman sa prinsipe ang pangalan na iyon. Naalala naman itong nakita niya siya nung birthday part niya noon. Pero sa pagkakaalala niya, meron naman daw itong good reputation at okay na nobleman. So sabi ng prinsipe, pwede naman daw niyang i-report na ang anak nito ay binubuli ang batang kapatid ng escort ng prince hindi ba? Pero napaiyak ito ay sinabing hindi nga daw ganun ang nangyari. Pinagpapawisan ito na sinabi na ang batang iyon. Ambagal pa sabihin kaya naatat na ang prinsipe at naiinis. Nag-flashback naman ang eksena kung saan kinorner siya ni Lady Carret at tinanong kung pwede daw ba siya makipag-date sa kanya. Naiiyak pa nga itong sinabi na pinipilit daw siya ni Lady Carret na umalis kasama niya. At tila na-stun naman ang bida dahil hindi niya inasahan ang sagot na iyon. Ang buong akala nila ni Asha ay binubuli ito sa eskwelahan niya. Yun pala, may crush lang kay Ariette si Lady Carret. Uy, kinilig. Nagulat ka din ba? Mukhang break muna tayo sa tense na preparation nila sa war at kikilalanin muna natin ang kapatid ni Asha na si Ariette. Ang cute no? Anyway, abangan natin kung ililihim nga ba talaga ng prinsipe kay Asha ang nalaman nito mula kay Ariette. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.